Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Bad Sister. Enjoy watching! Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang binatilyong nagngangalang Jason na isang musician vlogger na kasalukuyang nagre-record ng kanyang music video para i-upload sa kanyang YouTube channel. Close your eyes, open your eyes, close again. I don't want to close open. Do you understand? I don't understand. Am I only dreaming? Kasabay nito makikita ang isang bangkay na ipinasok sa trunk ng sasakyan ng hindi kilalang personalidad. Sa ibang eksena, inihatid ng kanilang magulang sina Jason kasama ang kanyang kapatid na si Zoe sa isang Catholic school kung saan sila parehong nag-aaral at doon ay sinalubong sila ni Sister Rebecca, ang principal ng eskwelahan. Samantala, makikita naman ang isang bagong madre na nagngangalang Sofia na pinagmamasdan sina Jason mula sa opisina. Ilang sandali pa ay dumating si Sister Rebecca para kilalanin ang bagong madre. Sa simula ay pinagsabihan niya ito na bawal ang naka-makeup sa katulad nilang madre, kung kaya iniabot nito ang tissue upang tanggalin ito. Maya-maya pa ay ipinakita ni Rebecca sa kanya ang buong paaralan kung saan nakilala ni Sofia si Jason at siya rin pala magiging bagong guro ng binata. Pagkatapos nito, ipinakita ni Rebecca kay Sofia ang kanyang magiging kwarto. Nang mag-isa na siya, pinanood ni Sofia ang music video ni Jason sa kanyang laptop at ilang sandali pa ay sinimulan niya na itong halik-halikan. Sa pagkakataong ito ay malalaman natin na kilala pala ni Sofia si Jason at pumasok siya sa paaralan para sundan ito at may binabalak ito sa kanya. Makikita rin na sa tuwing tumutugtog ito ng gitara ay tila may pagnanasa sa kanya ang madre. Sa sumunod na araw, pagpasok ni Sofia sa klase ay nakita niya si Jason na nakikipag-usap kay Sarah na isang maganda at famous sa klase. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng pagkainggit at inilipat niya ito ng upuan. Sa kabila ng pagiging madre, si Sofia ay hindi marunong magdasal, kaya si Zoe ang inutusan na mag-perform ng pagdarasal tuwing umaga. Matapos ang klase, sabay na naglakad palabas sina Jason at Sarah kung saan pinag-usapan nila ang tila hindi magandang ugali ni Sofia. Ngunit hindi naman nagsalita ang binata tungkol dito. Bago sila maghiwalay, naghalikan silang dalawa at nakita sila ni Sofia. Nakaramdam na naman ito ng matinding selos at sa sobrang galit, lumapit siya sa dalawa at sinabihan si Sarah na iwasan si Jason. Matapos nito, inanyayahan ni Sofia si Jason sa kanyang kwarto upang magkita sila pagkatapos ng klase. Sa simula ay tumanggi ito dahil pinagbabawal na pumunta ang mga lalaki sa kwarto ng mga babae lalo na sa mga madre, ngunit pinilit siya ni Sofia. Pagkatapos ng klase, pumunta si Jason sa kwarto ni Sofia. Pagkatok niya dito ay nakabukas na ang pintuan at dito ay aksidente niyang nakita si Sofia na nagpapalit ng kanyang damit. Hindi naman maiwasan na tignan ito ni Jason. Ngunit ang totoo ay sinadya ito ni Sofia upang maakit niya ang binata. Nang matauhan, mabilis namang umalis si Jason nang hindi nakikipagkita kay Sofia at napangiti ang madre dahil naging matagumpay ang kanyang plano. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin mawala sa isip ni Jason ang kanyang mga nakita, kung saan na-imagine niya pa si Sofia na kasama nito sa isang pinagbabawal na sandali. Sa sumunod na araw, dumating ang pamilya ng lahat upang sunduin ang kanilang mga anak at napansin ni Sofia na kausap na naman ni Jason si Sarah. Naramdaman niya ang inggit at sinabi kay Rebecca na may sakit ang kanyang tiyahin, kaya't kailangan niyang umuwi muna at pinayagan naman sa ni Rebecca. Nang dumating sa bahay, sinabi ni Jason sa kanyang mga magulang na nais niyang huminto sa pag-aaral upang mas magtuon siya sa kanyang karera sa musika. Sumang-ayon ang kanyang ina sa kanya, ngunit hindi natuwa ang kanyang ama sa kanyang nais mangyari. Sa ibang eksena, makikita si Jason malapit sa pool habang ito ay kumakanta at lihim naman itong pinakikinggan ni Sofia. Hindi nagtagal, nakita naman ni Sofia na tumawag si Sarah kay Jason at sa sobrang galit, isang gabi ay pumasok si Sarah sa kwarto ni Sofia habang ito ay natutulog, naglagay ito ng droga sa pagitan ng kanyang mga libro at nagmadaling umalis sa lugar. Sa kanyang paglabas ay nakasalubong siya ni Sister Rebecca at tinanong siya nito kung bakit siya naruroon. Ipinaliwanag niya na nais niya lamang i-secure ang bawat isa bago matuyong.
Kinabukasan, tiningnan niya ang bag ng mga estudyante at natagpuan nila ang droga sa aklat ni Sarah. Dahil bawal ito sa paaralan, binigyan ng 1 linggong suspensyon si Sarah. Pagkatapos nito, sinuri nila ang buong paaralan at mga dormitoryo at nakakita sila ng mga bote ng alak sa kwarto ni Jason. Nang ibibigay na ang parusa kay Jason, sinuggest ni Sofia sa iba na bigyan ng binata ng maliit na parusa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa paglilinis ng paaralan ngayong linggo. Sinabi ni Sofia ito upang manatili ang binata sa paaralan sa weekend at para makasama niya rin si Jason. Samantala, makikita ang isang flashback kung paano na-obsessed si Sofia kay Jason. Minsan nakita ni Sofia ang music video ni Jason sa YouTube at agad siyang nagkagusto sa binata. Pagkatapos ay gumawa si Sofia ng research at nalaman na isang madre ang nagangalang Sofia ang natanggap sa paaralan ni Jason. Nakipagkita siya sa madre at pinatay ito upang siya ang pumalit sa kanyang pwesto. Balik sa kasalukuyan, parehong pumunta si Jason at Zoe sa eskwelahan upang maglinis. Sa mga oras na ito, tinulungan ni Sofia si Jason at sinubukang akitin ng binata. Sa gabi na yun, pumasok si Sofia sa kwarto ni Jason at binuksan ang video recorder ng kanyang telepono habang ito'y itinago sa isang sulok. Pagkatapos, naghubad si Sofia ng kanyang mga damit at sinimulan niyang halikan si Jason. Sa simula, nagdalawang isip si Jason dahil isang madre si Sofia. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili at nagsimula na silang mag-TikTok. Kinabukasan, sobrang nagsisisi si Jason dahil hindi niya akalaing magagawa niya yun sa isang madre. Nang wala si Jason sa kanyang kwarto, pumasok si Sofia at sinimulang amuyin ang mga damit ng lalaki. Sa sandaling yun, dumating si Zoe at nakita niya siyang inaamoy ang mga damit ng kanyang kapatid. Nagalit si Sofia kay Zoe dahil hindi man lang ito kumatok sa pinto. Matapos yun, isinumbong ni Zoe kay Jason ang pangyayari. Nang makita ni Sofia ang lahat ng yun, nagalit siya kay Zoe at binigyan siya ng mababang marka sa pagsusulit. Ito ay hindi pangkaraniwan para kay Zoe dahil madalas siyang nakakakuha ng mataas na marka sa kanyang klase. Pumunta si Zoe sa classroom ni Sofia upang magreklamo at nakita niya ang mga sagot ng test paper na nasa ilalim ng mesa. Ngunit biglang dumating si Sofia at nakita niya si Zoe na tinitignan ang answer sheet ng exam. Pero ang totoo ay bahagi rin ito ng plano ni Sofia. Sinadya niya na ilagay ang papel sa ibabaw ng mesa upang makita ito ni Zoe. Dinala niya si Zoe sa punong guro at isinumbong ang lahat ng nangyari. Ngunit alam ni Rebecca na mahusay na estudyante si Zoe kaya hindi niya ito binigyan ng suspensyon. Sa ibang eksena, dahil nagsisisi pa rin si Jason sa kanyang mga nagawa, kaya pumunta siya sa simbahan para magkumpisal. Hindi pa man siya nagsisimula sa pagkukumpisal. Biglang pumasok si Sofia sa loob at nagsimulang makipagtsurvahan na naman sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nag-organisa ng party si Sarah sa kanyang tahanan at inimbitahang pumunta si Jason. Nang makita niya na papunta si Jason sa party, palihim niyang sinundan ng binata sa bahay. Sa loob ng party, lumapit si Sarah kay Jason at sinimulan siyang halikan. Sa gitna ng kanilang ginagawa, biglang napahinto si Jason nang maalala si Sofia at agad na umalis sa lugar. Samantala sa labas ng bahay, nakapagdala siya ng isang bote ng alak at dahil dito, nahuli siya ng isang pulis. Ngunit namagitan si Sofia dito at nagawa niyang iligtas ito mula sa pagkakakulong. Pagkatapos ay dinala ni Sofia si Jason sa isang hotel at doon sinubukan muli niya na akitin ang binata. Sinabi ni Jason na mali ang kanilang ginagawa. Pero sinabi ni Sofia na gusto niyang makasama siya habang buhay at mayroon din siyang sapat na pera upang maging masaya sila. Hindi makapaniwala si Jason sa mga sinasabi ni Sofia, kaya galit niyang sinabi na ayaw niya itong makasama at iniwanan siya. Samantala, habang nakaupo si Jason sa tabi ng daan, ay nilapitan siya ng kanyang ama. Sinabi ng ama na sinusuportahan na niya ang anak sa kanyang karir at pinayagan na rin siyang huminto sa pag-aaral. Napakasaya ni Jason sa pagkakarinig nito at umuwi silang dalawa ng sabay pagkatapos. Kinabukasan, handa na silang pumasok sa paaralan at si Sofia ay nasa isang sasakyan din sa labas ng kanilang bahay. Lumala pa ang kanyang kalagayan dahil sa mga sinabi ni Jason noong isang gabi.
Nakita ni Zoe si Sofia habang sila ay paalis at lalo siyang naghinala sa madre kaya't ni-record niya ang plate number ng sasakyan nito. Nag-research siya tungkol sa plaka at lumalabas na ang sasakyan nito ay pagmamay-ari ng ibang Sofia. Sa loob ng paaralan, napansin ni Jason si Sofia na walang kamalay-malay sa kanyang silid at nakita rin niya ang maraming gamot sa harap nito. Nang makita niya ito, inisip niya na sobrang nasaktan si Sofia kaya nagpa siya itong tapusin ang sarili. Habang siya ay nagpapanik, sinimulan niyang gisingin si Sofia. Ngunit nang sisimulan na siya nitong i-CPR ay nalaman niyang binibiro lang pala siya ng madre. Sobrang nagalit si Jason at sinabing irereklamo niya si Sofia sa principal. Ngunit sumagot si Sofia na malalaman ng lahat na may TikTok na nangyari sa pagitan ng isang madre at isang estudyante. Nang marinig ito, sinubukang pakalmahin ni Jason ang sarili dahil alam niyang masisira ang kanyang pangalan kapag siya ay nagsumbong. Matapos lumabas ni Sofia mula sa kwarto, tumawag si Zoe kay Jason. Nagtanong si Zoe tungkol kay Sofia at sinabi ni Jason na sasabihin niya ang lahat mamaya. Samantala, habang nagdarasal ang klase, pumunta sa silid-aralan si Rebecca kasama si Sarah at napansin nilang hindi marunong magdasal si Sofia. Pagkatapos siyang mapagalitan, sinabihan ni Sofia si Jason na layuan na si Sarah, ngunit hindi nakinig ang binata na sobrang ikinagalit ni Sofia. Kinagabihan, habang naliligo si Sarah, palihim na pumasok si Sofia at iniuntog nito ang ulo niya sa pader na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pagkatapos nito ay naglagay siya ng sabon sa sahig upang isipin ng lahat na aksidente ang nangyari. Maya-maya nang dumating si Zoe para maligo, laking gulat niya nang makita si Sarah na wala ng buhay. Dumating ang mga pulis at sinabi na aksidente ang nangyari kay Sarah, ngunit naghinala si Zoe at Jason na kagagawa nito ni Sofia. Tinanong ni Jason si Sofia tungkol sa insidente, ngunit tinanggi niya ang lahat at sinimulan siyang i-blackmail sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanilang mga skandal. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching. Maraming salamat. Muling sumapit ang katapusan ng linggo at umuwi na ang lahat sa kanilang mga tahanan. Sinabi ni Sofia kay Rebecca na namatay na ang kanyang tiyahin at kailangan niyang pumunta sa kanyang libingan. Kinagabihan, nang maghahapunan si Jason sa labas kasama ang kanyang pamilya, biglang dumating si Sofia sa restaurant kung nasaan sila. Hindi nagustuhan ni Jason ang ginagawang pagsunod ni Sofia sa kanya. Samantala, maraming tanong si Zoe kay Sofia dahil sa kanyang mga pagdududa. Nang hindi niya ito masagot ng maayos, dito lalong lumalim ang paghihinala ni Zoe. Samantala, tumawag si Rebecca sa hospital para magpadala ng mga bulaklak sa tiyahin ni Sofia na sinabi niyang patay na. Ngunit nabigla ito nang malaman niyang matagal na itong nagsisinungaling sa kanya. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanong ni Zoe, inamin na ni Jason sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanilang relasyon ni Sofia. Ngayon, pareho na silang nagdududa na baka hindi talaga siya ang tunay na Sofia at naalala ni Jason na nakita niya ang isang laptop sa kwarto ng madre. Kinabukasan, habang nakausap ni Rebecca si Sofia, palihim na pumasok si Jason at Zoe sa kwarto ni Sofia at nakita nila dito ang isang laptop. Maraming larawan ang nasa loob ng laptop at ito ay pagmamay-ari ng totoong Sofia. Samantala, nagpunta sina Jason at Zoe sa simbahan upang hanapin si Rebecca. Ngunit doon nila na-encounter ang peking si Sofia. Natuklasan ni Sofia na alam na nila ang katotohanan. Kaya't sinubod niya si Zoe upang pigilan sila. Mabuti na lang at dumating si Rebecca upang tulungan sila at naglaban sila ni Sofia. Gusto sana ni Sofia na patayin si Rebecca, ngunit napigilan siya ni Jason gamit ang screwdriver na agad namang nagdulot ng kamatayan ng peking madre. Sa huling eksena, ipinakita ang pagtatapos ni Zoe at Jason at si Zoe ay nakatanggap ng kotse bilang regalo, habang si Jason naman ay nakatanggap ng gitara mula sa kanyang ama. Nag-enjoy at natuwa ka ba sa ending ng kwento? Paki-comment naman ang salitang ayos kung nagustuhan mo ito, kaibigan.